Isang beses lang ako nakain ng kanin dito. Hindi nila alam sa Pilipinas na ganito. Ang Oops. almusal ko lang, kape lang. Mm. Sa tanghalian, isang kanin. Kunti lang din. Hapunan ko, isang kubos, kape. Mm. Tapos, So, ilang oras kang magtatrabaho. Anong oras na rin kami natutulog? 1:00. Pag nung sinaktan ako ng amo ko. Pero iniisip ko, ang dami kong anak na pinaparal. Tapos saka isa pa, hindi pa tapos yung bahay ko. Masaya na ako, mapagpatapos ko lang yung mga anak ko at saka mapatapos ko yung bahay nila. Iba pala yung feeling ng iniisip mo lang na malayo ka sa bahay mo kaysa yung nandito ka na sa ibang bansa. yung physically wala Oo. kayo, layo pa talaga. Paano mo naman linabanan yung homesick mo, pre? Anong mga bagay ang ginawa mo para Nanood lang ako ng nanood lang ako ng Netflix. Oo, alam mo sobrang selosa yung amo ko. Sabi ko, "Bakit mo ako pagsisilusan, ang pangit-pangit ko." Alam mo 15 days na magbabakasyon yan sila sa Riyadh, kinukulong nila ako doon sa loob ng bahay. Ang pagkain ko lang doon, kubos, samon, toast, yung yung cream bread. Yun lang ang pagkain ko. Bawal magluto ng kanin. wait lang Jem, nung sinabi mo Tapos kinukulong ka, natiis ko yan, hindi ako kumakain ng kanin. literal Anong talaga na magagawa ko, kinukulong ka. katulong lang ako. Pero Dumating ako dito sa England, pagdating ko dito sa England, ang nangyari sa akin, natatakot akong hindi naman sa natatakot kasi walang makapal din ang mukha ko eh. Yung na-experience ko yung parang ayaw kong sumakay ng bus, hindi ko ma-explain kung saan ako bababa. Saan ako bababa, saan ako pupunta at saan ako bababa. Kasi kilala nyo naman ako. Nung nasa Pilipinas, magkakasama pa tayo, talagang hindi ako nag-i-English. Tapos pumunta ako sa UK, yun nga, parang hindi ko alam i-express yung sarili ko. Minsan, hindi rin ako pumupunta ng shop kasi hindi ko matuturo, hindi ko ma-express kung anong gusto kong bilhin, anong bus ang sakyan ko. So, na-experience ko din yung mga ganung bagay. So, how about ikaw, Je? Diyan sa loob sa pinapasukan mo ngayon, ikaw lang mag-isa dyan? Na Pilipina? No? Yung So, kasama kong, mayroon akong kasama Afrikana. Hindi nga kami nag-uusap. Hindi marunong mag-Arabic, hindi marunong mag-English. Kaya nag-ano ang sinyasan, hindi kami nag-uusap. Magkasama kami dito sa kwarto, hindi kami nag-iimigan. Hirap naman. Tapos pag Thursday, yun, time na pupunta naman kami doon sa kabila, doon sa ina ng amo kong babae. Doon, mga Pilipina, nagkikita-kita kami, nagluluto kami ng pagkain Pilipino, adobo, nagagalan kami. Tapos salo-salo kami pag kumakain. Silosa siya, di ba? So, ano naman yung mga bagay na ginagawa niya para istriktuhan ka? Anong mga bagay ang naranasan mo? pag sabi niya kasi, pag dumarating na yung si sir mo, sabi niya, dapat nasa kusina ka na, ipadlock mo yun, sabi niya. Ayaw kasi ng amo kong babae na nakikita ako ng lalaki. Kaya balot na balot, yung buhok ko, nakatakip yat siya ng ng tela na para hindi makita. Oo. Ganun yan sila. Pero tapos, that time, may isang din siya. Muntik niya akong sinipa doon sa sa may hagdanan kami. Mabuti na lang nahawakan ko yung paa niya. Sabi ko, kung ihuhulog mo ako, dalawa tayo mahuhulog. Sabi ko sa kanya, haram, sabi ko sa kanya. Pero tapos nang dahil sa abroad na yan, nasira ang pamilya. Ouch. Gusto mo bang Alam nyo, ginawa ko na ang lahat ng sahod ko pinapadala ko kahit magtira ako sa sarili ko. Hindi ako nagtira sa sarili ko. Para wala lang sila masabi sa akin. Ginawa ko. Kaya nga nag-abroad ako kasi gusto ko tulungan sila. Tulungan yung partner ko dati. Kaso, anong ginawa niya? Sa buti lang siya nakapokus. Na ako sa Doha, Qatar. Bless naman ako kasi mabait yung amo ko ngayon.
Kung anong pagkain nila, nakakain ko. Mm. Kaya naabot ko yung 5 years dito sa amo ko. Mm. Pero that time na kasi gumawa ka ng ng ATM niya para siya na lang kuha ng mga pera na pinapadala mo tapos hindi pa pala sapat 'yun. Mm. Mahirap din 'yan, eh. Mahirap din kasi na-experience ko 'yan. Pero okay lang. At least ang anak ko nasa akin. Ha? Mahirap din talaga. Ang laking sakripisyo din 'yan, eh. Yun yung isang bagay na hindi nalalaman ng tao, eh. Kasi umaalis ka sa para pumunta ng ibang bansa, tapos iniiwan mo yung pamilya mo para mag-alaga ng pamilya ng iba. Tapos in return, ang nangyayari, nawawasak pa yung pamilya mo. So, life's not fair, is Mm. it? From your experience diyan, kung tatanungin ka ngayon, is it worth it yung pag-abroad mo? What I mean is, mai-a-advise mo ba sa ibang tao na gawin yung path na ginawa mo, na gayahin yung ginawa mo? Para sa akin worth siya. Magiging worth lang yung pag-a-abroad kapag marunong ka talagang magtira para sa sarili mo. Kasi yung nung nasa Pilipinas pa ako, akala ko talaga ang buhay ng nag-a-abroad maganda. Ganito pala yung buhay ng abroad. Ang pagkain mo pang 1 week. Ang pagkain ng pamilya mo sa Pilipinas, araw-araw halos every meal mainit yung pagkain. Mhm. Yung pagkain ko dito, iniinit ko na lang. Pag bagong sweldo, magpapadala ka, nagja-Jollibee sila o hindi. Hindi sa pamilya ko, pero parang kumbaga pa may ano silang mag-shopping. Ikaw dito nagtitipid ka kasi pinadala mo na lahat, parang ganon. So para maging worth yung pagpunta ko dito, kailangan ko matutong mag-save kasi sa Pilipinas wala talaga akong savings. Dito lang ako natutong mag-save kasi sabi ko nga 40 years old na ako. Kailangan kong mag-save para sa sarili ko. Wala na nga akong sariling pamilya, wala pa akong savings. Yeah. alam mo 'yon. So kasi pag nag-abroad ka, wag mo talagang ang nasa isip ko kasi nag-abroad ka na lang nga, malayo ka na sa pamilya mo. No. Hindi mo pa aalagaan yung sarili mo kasi walang mag-aalaga sa iyo. No. Nagkakasakit ka, sarili mo lang din. Kasi lahat ng mga Pilipino dito, kahit sabihin mong magkakaibigan kayo, may kanya-kanya kasing trabaho, may kanya-kanyang buhay. Mhm. So, kailangan mo talagang alagaan yung sarili mo kasi wala kang pamilya dito. So, kapag nagma-migraine ako, sariling sikap, sariling luto, kahit hilong-hilo na ako, kahit nagsusuka na ako ng buong araw, kahit wala na akong naranasan kong pumunta ng ospital ng 1 o'clock. Mhm. Madaling araw? Kasi parang 2 days na akong hindi kumakain. Ouch. Ganon. So, hilong-hilo ka, tapos punta ka ng ospital, mag-isa ka. Ay, naoperahan ako ditong, nagpunta ako ng ospital mag-isa para magpa-opera. O, 'di ba? So, ayun. Pero okay naman siya, para sa akin worth siya, pero wag mong sayangin kapag pumunta ka sa ibang bansa. Kailangan mo talagang kahit sabihin mong pumunta ka dahil sa pamilya mo, pero kasi yung mga pinapadala mo doon, isipin mong yung pinadala mo is magagastos yun lahat. So wag kang mag-isip na may matitira doon. So kailangan mong magtira para sa sarili mo at saka para sa kanila. Yeah. I totally agree with that one, pre. Kasi yung majority, lalo na yung mga bagong labas lang, majority ng nangyayari, kada sweldo nila, almost Yes. 99%, 99 or 100% ng sweldo nila, pinapadala agad sa Pilipinas. Ipadala sa, I'm not saying that it's wrong, but what I'm trying to say is, magtira kayo. Tama yung sinabi mo, pre, magtira kayo para sa lately ko lang din yan lately ko rin yan na pag-isip-isip. Yung it's okay to give, pero
tayo dito naghihirap tayo, pinagtatabuhan natin yung mga pera natin. So, I think it's not bad naman na prioritize mo rin yung sarili mo first. Then, pag may nasobra-sobra ka dyan, saka ka magbigay sa ibang tao. Ang feeling kasi natin, nakukonsensya tayo na nagtitira tayo para sa sarili natin. Yeah. Na nakukonsensya tayong hindi natin binibigay lahat sa Pilipinas. Yep. So parang, tapos kapag nagtira tayo, parang iniisip kasi natin na parang nag-cheat ba tayo? Parang ganun kasi yung feeling ko nung una, pero pinilit ko talaga, na-realize ko talaga nung ano na, sabi ko, hindi pwedeng ganito kasi pagbabalik ako ng Pilipinas, anong mangyayari sa akin? Yeah. 'Di ba? At saka, hindi, wala ka namang mabibigay pag dapat it sounds selfish, pero dapat unahin natin yung sarili natin kasi pag may nangyari sa atin, wala ka na rin mapapadala eh. Yeah. Oo. Isa pa yan. Kasi kapag nangyari, halimbawa sa akin, pag pinadala ko lahat, walang tutulong kasi kung ang nasa isip ko, walang tutulong sa akin dito sa UAE. Mag-isa lang ako dito sa Abu Dhabi. Wala akong relatives dito sa Abu Dhabi. Ang relative ko nasa Dubai. Pero syempre, huwag kang umasa sa relative mo sa Dubai kasi may sarili din naman kasing problema yun eh. Yeah. 'Di ba? So, ang nasa isip ko, kailangan kong magtira kasi pag halimbawa nawalan ako ng trabaho, wag lang mangyari. Wala akong malalapitan. At saka wala yung pamilya ko dito. Ako lang mag-isa. So, saan ka kakapit? Yes. 'Di ba? Kapag nag-abroad, kailangan talagang may mas-save ka ng kahit konti. Siguro kahit mga 30%, 20%, kahit ilang percent, basta wag mong ibigay lahat 100%. Kasi isipin mo yung binigay mo, magagastos yun lahat. Relate ako dyan, Ban. Alam mo, 2015 hanggang ngayon, ganyan ako. Hanggang ngayon, buong-buo yung binibigay ko sa kanila. Hindi ako nagtitira ng para sa sarili ko. Oo. Tapos, kung minsan, ngayon nagsakit nga, ang sakit kasi kahit thank you man lang, wala man lang ako marinig. Parang obligahin mo pa sila na Mahirap din na. Oo. Kahit thank you lang sana, video call lang sana na thank you sa pinadala mo. Tapos kung may hiram sa akin ng pera, agad-agad. So sa 1 year experience mo dyan sa Quiet Pre, maire-recommenda mo ba, based sa mga experience mo na ngayon, maire-recommenda mo ba sa ibang tao na gayahin yung ginawa mo, na pumunta, mag-abroad para iiwan yung mga pamilya nila sa Pilipinas, mag-abroad para magkapera? Hindi. Kung may maganda silang trabaho doon, mas okay na doon na sila, makasama pa nila yung pamilya nila. Hindi naman, swertihan lang talaga magiging amo dito. May amo talagang mabait, lahat ng kailangan mo libre. Ako dito, hindi libre, kaya nakakapagsisi talaga. Ang ganda ng trabaho ko sa Pilipinas, regular na ako sa company. Nag-resign lang ako para mag-abroad. Laking sisi ko. Sabi ko doon, nakakauwi ako kahit monthly ka, uwi ka sa pamilya mo. Dito ngayon, gustong-gusto mong umuwi. Hindi mo ko pwedeng i-break yung contract mo na dapat matapos mo talaga. Hindi. Ayoko silang parang kayatin na pumunta dito. Hirap dito sa ibang bansa. So how about talking about financial things, Je? Worth it ba yung perang sweldo mo ngayon compared doon sa sweldo mo sa Pilipinas noon? Sa totoo lang, mas kulang pa ngayon ata eh. Pero, nakakapagpagawa din naman ako ng bahay. Pero mas nagigipit ako ngayon. Samantalang noon nasa trabaho ako sa Laguna, hindi ako nagigipit, hindi ako nawawalan. Ngayon, wala. Ubus din, pinapadala ko din lahat. Walang natitira sa akin. Wala man lang akong naisisave ngayon. Samantalang noon, nakakasave pa ako. Nga, kung kailan malaki na ang pera mo, nandito ka na, buo yung sahod mo. Hindi ka kulang na kulang. Nagkakautang pa. Tama. Experience ko rin dyan, Je. Nung pagdating ko dito sa UK, nag-start ako as a care assistant.
So, by the way, nagtatrabaho ako sa private healthcare. So, yung tinatawag nila dun sa Pilipinas na care home, doon ako nag-field ako ng trabaho. So, yung company pinagtatrabahuhan ko may 80 plus care homes. Tapos, nagtatrabaho kami, yung trabaho ko, ginasend nila ako kung saan-saan. So, by the way, nung nag-umpisa ako sa carer. Tapos, nag-progress lang ako, nagpataas ako ng nagpataas. Dati, nung carer pa ako, maliit ang sweldo ko. Tapos, si Mrs., parehas kami. So, by that time, maliit ang sweldo namin. Pero yung may naiipon pa kami, di ba? May naiipon diba? Nakakapasyal kami, may naiipon kami. Pero ngayon, habang ang taas na ng linundag ng sweldo ko, ngayon, may mga loan ako, may mga utang ako, kulang pa yung sweldo ko. So the more na lumalaki yung income mo, the more na lumalaki rin yung expenses mo. Oo. Pag hindi ka talaga marunong maghawak ng pera mo, ganun pa rin. Talaga. Oo. Ang sabi nga nila, pre, hindi nakadepende sa sweldo mo eh. Nakadepende kung how much yung ginasave mo. Yes. Correct. So, any final words sa mga tao sa Pilipinas na gustong mag-abroad? Any final words for them para alam naman nila? Ang mga taong gustong mag-abroad, gustong umalis sa Pilipinas, mag-isip kayo ng 100 times kung kakayanin nyo ba ang dito. Hindi pare-parehas magiging amo. Swertihan lang talaga. Mapapayo ko lang talaga sa inyo kung may trabaho kayo dyan na maayos, kung may makikita kayo pang mas maayos dyan sa Pilipinas, dyan na lang kayo. Makikita nyo pa yung pamilya nyo every month o kaya malapit lang ang pamilya nyo, makakasama nyo pa sila. Kaysa pag nandito ka na, hindi ka na pwedeng basta-basta makauwi ng monthly. Talagang tatapusin mo yung contract mo. Maigi pang dyan na lang kayo. Hirap dito sa ibang bansa. Okay. Talaga. Thanks for sharing, Jen. Okay. Tata? Agree ako dun kay Gigi. Diyan na lang kayo sa Pilipinas. Pero kapag single kayo, wala naman kayong pamilya, lumayas kayo ng Pilipinas, okay lang yun. Kaya nyo yan, pero expect the worst. Ako naman siguro, kasi hindi na marinig si Tata, ang signal niya siguro putol-putol. Ako naman siguro, tama yung sinabi ni Tata kanina, na kung kaya mo, why not? Go for it. Kung kaya mo yung risk, kagaya ng narinig nyo kanina kay Gemaline, nag-abroad siya, tapos nag-abroad siya with the intention na mapabuti yung buhay ng pamilya niya. Pero ang naging outcome, nasira pa yung pamilya niya dahil sa pag-abroad niya. So may mga consequence kung gusto mong mag-abroad. Tapos yung sinabi naman ni Tata kanina, kung kaya mo yung consequence, why not? Kung single ka, go on. Tapos, dun sa experience naman ni Gigi kanina, nakadepende rin, sabi nga niya kanina, tsamba-tsamba lang eh. May mga employer ka na talagang okay naman, may mga employer na mahihirapan ka, may mga, kung minalas ka nga, may mga employer na sasaktan ka pa. So, hindi rin basta-basta yung buhay abroad. Kaya sa mga taong nag-iisip dyan na easy lang o magandang buhay abroad. So, hopefully, this discussion, yung talakayan naming magbabarkada ay nakatulong sa inyo. So, anyway, thank you sa lahat. Thank you for listening and hopefully, kahit pa paano, nakabigay kami ng information sa inyo. Alright? Bye-bye. See you soon, mga pre.